pagpupugay sa lahat ng mga tatanggap ng mga awards at recognition ngayong hapon at maligayang pandaigdigang buwan ng kababaihan sa lahat. Una po sa lahat, wow, taus-pusong pasasalamat para dun sa Woman of the Year recognition. Lahat po tayong mga babae, sumasaya yung puso natin pag na-appreciate tayo ng mga tao sa buhay natin. Siya man yung asawa or partner natin, lalo na pag yung mga anak natin, at yung iba pa nating mga mahal sa buhay, ano pa, ang isang universidad, katulad ng LPU at LPU Cavite. Yung pagkilala for any length of time, isang sandali, isang araw o linggo o buwan, ano pa, isang taon. So maraming salamat po sa LPU at LPU Cavite. Tuwing Women's Month, madalas nating marinig ang kwento ng women empowerment in its most polished form. Women breaking glass ceilings, women leading institutions, women making history. At tama lang naman iyon. Deserve nating ipagdiwang ang mga tagumpay ng kababaihan. Pero para sa napakaraming Pilipina, ang usapin ay hindi ambisyon. Ang usapin ay paano ba makatawid sa araw-araw? Paano babayarin ang matrikula? Paano pagkakasyahin ang maintenance medicine hanggang susunod na sweldo? Paano kapag kulang na nga ang budget, tapos tumataas pa ang bilihin? Lalo na ngayon, sa gera, sa Middle East, tulad ng pinag-uusapan namin ni Ms. Sarah kanina. At pagkatapos ng formal na trabaho, magluluto, mag-aalaga ng anak, titingin sa magulang na tumatanda na, mag-asikaso ng bahay, at sisiguraduhin may kakaining sa kinabukasan ang buong pamilya. Mula sa may asawa, mga solo moms, sa mga anak na babae na nag-aalaga ng magulang, hanggang sa mga lolang dapat sanang nagpapahinga na, pero sila pa rin ang nagbabantay ng apo. Tayong mga kababaihan ang sumasalo kapag pangit ang sistema. Mas malalim at mas matagal ang tama ng kahirapan sa kababaihan. Hindi dahil mas kaunti ang ambag natin, ha? Hindi dahil mas kaunti ang trabaho natin, kundi dahil napakarami sa trabaho ng babae ang hindi nakikita at hindi nakikilala. At kapag pinag-uusapan na ang ekonomiya, nawawala na ang mga pinaghihirapan natin. Laging GDP, shareholder value, at kung ano-ano pa. Pero saan sa mga numerong iyan makikita ang babaeng gumigising ng sobrang aga para makapagluto? Natutulog ng gabing-gabi naman para tapusin ang mga labahin. O yung pinagsasabay ang 3 o 4 na racket. Anong economic indicator ang dapat tignan? Gusto ko rin sana magbahagi ng isang bagay na mas personal. Just about a week ago, I turned 60 years old. Exactly. Welcome to dual citizenship. Biro ng mga kaibigan ko. Habang nadadagdagan na raw ang mga pagkakataon kong pumila sa senior lane. Yay! At aminado ako, ha, medyo natutuwa rin naman ako sa thought ng senior discounts. At oo, pati sa libreng sine. Pero ang totoo din,
turning 60 also made something clearer to me. Women grow older. Activists grow older. Well, we all do, even the men. At yung mga pinagdadaanan ng ating mga lola at lolo, na malamang pagdaraanan ko rin, matagal kong nakikita ito sa napakaraming nakatatanda na nakikilala ko sa buong bansa. Kaya, hindi pwedeng hanggang Happy Women's Month lang, habang ang bigat-bigat pa rin ng pasan ng kababaihan. Kaya tayo nag-iingay. Kaya tayo nakikipagbakbakan sa Senado. Ipinaglaban natin, gaya ng sinabi ni Dr. Cortinas. Tama po ba? Yes. Okay. Sir. Gaya ng sinabi nila, ang expanded maternity leave law na nagtaas nga ng maternity leave sa 105 days para sa mga nanay. Ipinaglaban natin ang Safe Spaces Act, ang Bawal Bastos Law. Nako, napaka-controversial ngayon. Yang batas para malinaw na ang pambabastos, panghaharas, at gender-based sexual harassment ay walang lugar sa ating bansa. Pinaglaban natin ang Expanded Solo Parents Welfare Act para hindi mapabayaan ang mga solo parent na halos mag-isa nang nagbubuhat sa buong pamilya. At nariyan ang anti-OSAIC and anti-CSAM law, mga batas laban sa child porn at iba pang uri ng illegal na pornographic materials. Dagdag pa dyan, bilang chairperson muli ng Senate Committee on Health and Demography, we also hope to fulfill the promise of universal health care. Hangad natin na madagdagan ng mga kama, pati na rin service capacity ng ating mga DOH hospitals. Malapit na rin pong maging batas ang Philippine Geriatric Center, isang ospital na tututo sa ating mga seniors. Nag-file din po ako ng iba pang mga bills para sa ating mga lola at lolo na magbibigay ng 1,500 pesos monthly social pension, libreng gamot, vitamins, at supplements. At higit sa lahat, panahon ng tapusin ang lumang kaisipan na ang pag-aalaga at paghahawak ng bahay ay trabaho lang ng babae. Yes, narinig ko yun. Yes. Hindi talaga. Ang lalaki at mga batang lalaki ay kailangang matutong umako ng gawaing bahay at pag-aalaga. Hindi bilang bonus, kundi bilang simpleng usapin ng hustisya at respeto. You know, I was once a young actress with Tita Celia Diaz-Laurel in Repertory Philippines, a community organizer finding her voice, then a newscaster, later a wife, until now a mother of 4 children. Yung isa po ay kaibigan ng isa sa mga anak ni Ms. Sara, ni Sir Roberto, at yung isa ko namang pamangkin ay kaibigan ng isang anak ni Ms. Sara. So, children, di ba? The joys of our lives. You young awardees, ang hiyas ng inyong mga magulang. Later, a congresswoman, and now a senator on my 2nd term. I also recently became a mother-in-law. At malapit nang maging mother-in-law sa isa pang bagong miyembro ng aming pamilya. At sa huli, nung nag-60 na ako, lalong naging personal ang katotohanang lahat tayo ay tatanda. Pero kahit senior na ako, makakaasa kayo na patuloy tayong lalaban para sa isang mas mabuting lipunan. Walang iwanan. Kaya ngayong buwan ng kababaihan, hindi lang tayo magdiriwang, mananawagan tayo para sa dignidad
seguridad, at higit sa lahat, ginhawa ng bawat isang Pilipino. Hindi pa tapos ang laban. Maligayang buwan ng pandaigdigang buwan ng kababaihan, mabuhay ang kababaihang Pilipino, kasama na ang ating mga awardees ngayong araw. Siyempre, kasama po yung mga nakababatang kapatid na lalaki at lahat ng mga kapatid na lalaki din na kikilalanin ngayong hapon. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.